Hello mga loves! For today's vlog, samahan niyo ako maghiwa ng mga isda. Alas 2 ng hapon nang dumating ako dito sa may tindahan at naabutan ko na nandito na si Ate Pinky. Dahil Sabado ngayon, day off ni Dimple at si Ate Pinky yung makakasama namin sa pagtitinda. At na matapos ako mag-display, kinuha ko naman itong yellowfin tuna na nasa 3 to 4 kilos yung timbang at naghiwa na rin ako dahil medyo konti lang yung klase ng isda na meron kami ngayon. Hiwa serye ulit yung ipapakita ko ngayon sa inyo dahil kaninang umaga wala naman ako masyadong ganap dahil natulog lang talaga ako. Late na kasi ako natulog kagabi kaya medyo masakit yung ulo ko kaya binawi ko yung tulog ko kaninang umaga. Walang din yung natira kanina sa bahay dahil si Daddy Kurt at saka yung mga bata ay umattend ng dedication ng anak ng pastor namin. Plano ko sanang umattend pero dahil masakit yung ulo ko kaya hinayaan ko na lang si Daddy Kurt na yung pumunta. Ako lang pala yung kumuha ng mga isda namin kanina pero si Daddy Kurt naman yung pinabili ko ng iba naming gulay at ibang pansaho. Meron din pala kaming bagong kasama ngayon si Kuya Nonoy at kinuha namin siya para kumuha ng mga isda sa my box. Lately kasi nararamdaman ko na talaga na sumasakit yung mga joint ng kamay ko. Hindi naman ito sumasakit kapag naghihiwa ako or gumagawa ako ng iba naming gawain pero kapag kukuha ako ng isda sa my box at sobrang lamig ng tubig ay mabatsagan ko gid. Sabi nila baka napasmo na ako. Ano yung pasmo sa Tagalog mga love? Kapag naghihiwa ako, si Daddy Kurt naman yung nagtinda dahil mayroon na ding mga bumibili-bili. Naitanong siya sa akin ng presyo ng mga isda dahil hindi niya pa kabisado. Si Ate Pinky naman, siya muna yung pinahawak ko ng cellphone at pinavideo sa akin. Dahil hindi pa dumating yung in-order ko na tripod, kaya nahihirapan talaga ako sa pag-video mga loves kapag wala yun. Nasabihan ko yung mga kasama namin dito na wag patawanin si Ate Pinky kasi grabe din siya magkadlaw. Sabi ko sa kanya baka magkurog-kurog yung kamot mo dyan. Kaya kung napapansin nyo dyan, panay tawa talaga kami. Tapos kung mahiwa yung karne ng tuna, hiniwa ko naman itong ulo. Bali ilalagay ko din ito sa isang tray mga loves at mura lang yung tinda ko nito kanina. Sobrang saya talaga namin ngayon at sobrang saya din ng mga mamimili dahil medyo bumagsak na yung presyo ng mga isda. Tapos kung maghiwa ng tuna, hiniwa ko naman itong talakitok na kinuha ko kanina kay Uncle Bubo. Bali tatlong ganitong kalaki yung kinuha ko mga loves at hihiwain ko ito kasi hindi man ito mabili ng buo. Hindi na pala mga loves, meron kami mga kasama na parang gusto na lang tumigil sa pagtitinda ng isda. Medyo nahihirapan din daw kasi sila ngayon dahil matumal yung bentahan. Hindi ko naman ngayon ka pa susuko kung saan umpisahan mo na yung gusto mong negosyo. Normal lang talaga na merong mga ganong araw, ang importante ay laban lang. Meron talagang ups and downs sa pagnenegosyo pero kapag susuko ka ay talo ka. Akala talaga nila dahil masayahin ako at paragi lang nakangiti ay wala akong problema. Hindi nila alam, marunong lang talaga akong magdala. Meron pa natanong sa akin mga loves kung ano ba daw yung sikreto ko sa pagtitinda. Lagi ko talagang sinasabi sa kanila na wala akong ibang sikreto kundi yung ipanalangin mo, yung hanap buhay mo sa araw-araw. In-interest ko lang yung lahat-lahat sa Panginoon. Lahat ng mga desisyon ko, pinagpipray ko talaga yan kung will ba ni Lord o hindi. At lahat din ng mga pinagdadaanan namin, syempre, ini-interest din namin sa Panginoon. Dahil palagi ko talagang iniisip, sa lahat ng lungkot, meron talagang saya. Sa lahat ng problema, meron talagang solusyon. Kaya kapag meron mga pagsubok na dumadating, wala talaga akong ibang kinakapitan kundi ang Panginoon. Ano mang pagsubok mo na pinagdadaanan ngayon sa pamilya man yan, sa trabaho man yan, o sa negosyo man yan, huwag kang magpaka-stress. Ibigay mo yan lahat sa Panginoon at i-interest mo yan lahat sa Kanya. Dahil alam ko, siya na yung gagawa ng paraan at solusyon na ikakasaya mo. At yan, sa sobrang dami ko na nasabi, naubos ko na nahiwa itong karne ng talakitok. Sunod naman ay hinati ko lang sa gitna itong ulo ng talakitok at kukunin ko lang itong hasa. Dahil meron kasi mga bumibili na pinatatanggal yung hasang bago ipakilo or ipatimbang. Kaya mag-a-add 10 pesos na lang ako sa presyo ng ulo. Mura lang itong talakitok ngayon mga love. At alam ko mauubos talaga ito dahil wala naman kaming ibang isda sa bato ngayon kundi ito lang. At ayan, ang ganda ng karne. Ito din pala yung mga isda nila sweet ngayon at ayan, meron na din mga bumibili. At ito yung iba pa naming mga isda ngayon. At isa na namang thank you Lord sa araw na ito at thank you din sa inyong lahat. Dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye!